Magandang gabi mga kapuso kapito. Muli ito pong trivia ni Kuya Roger. Muli po tayo mag-aaral patungkol po sa batas basketball ni FIBA. Ang ating pong topic ay ang shot clock violation or shot clock. Ang ating pong shot clock ay mababasa sa OBR Article 29 page 32 at OBR ay Article 29-50 page 53. Kailan po ba nagsisimula yung ating shot clock? Ang shot clock po ay nagsisimula when a player or a team gain control of a live ball on the court and the team must attempt a shot for a goal within 24 or 14 seconds. Dalaw po siya. Pag front court 14, pag back court 24. Sige po, magbibigay po tayo ng mga senaryo at demo para po sa shot clock violation. O, kailan magre-reset, kung kailan ko continuous, kung kailan magre-reset sa 14, kung kailan magre-reset sa 24, at kung kailan mako-continuous yung shot clock. Okay? Ito po ang back court, ito po ang front court. For example po, ang tumira ay si Team A, yung pong black. Team B, si green. Tinira ng Team A yung bola, tumama ng ring, nakuha ni Team B yung green. Siyempre, magkakaroon siya ng bagong gain control of a live ball, panibagong 24 seconds. Nagkaroon ng foul si Team A, doon kay Team B. Okay. For any reason, pushing foul, holding foul, dahil nasa usaping backcourt po tayo, ang kanyang shot clock ay 24. Nagkaroon po ng violation uli. Si Team A, for any reason, sinipa yung bola, sinuntok yung bola, naagaw niya yung bola kay Team B na clear possession, kaso nagkaroon ng violation. For example, traveling double, etc. etc. Dahil sa backcourt, ang shot clock ni Team B ay 24. Okay, punta po tayo sa front court. Usaping front court naman. Okay, for example, ito yung Team A, ito yung Team B. Balik rin po natin, tumira si Team A, tumama sa ring, na-regain control po nila yung bola, same team control. Nakuha ni Team A, yung shot clock po, marireset sa 14. Kahit na ano, yung pong shot clock ay more than 14 o less than 14, tumama ng ring, same team control of the ball, resetting sa 14. Okay, parang sa kabila lang, kasi ito sa front court lang. Okay, nagkaroon ng foul si Team B kay Team A for any reason. Okay, syempre, magkakaroon ng resetting ng oras. Ang resetting ng oras, kung more than 14 o less than 14, ang shot clock ay 14. Okay, pangatlo, ganun din. Nagkaroon ng violation si Team B, sinipa, sinuntok yung bola, naagaw pero na traveling. Okay, dahil magiging bola pa rin ni A, ang resetting ng oras ay 14. Okay, pero mga kapuso, hindi lahat ng foul at saka violation sa front court at sa back court ay palaging reset sa 24 at saka sa 14. May mga senaryo tayo na hindi siya marireset sa 14 at saka sa 24. Okay, bigyan po natin ng sundan pa natin ng isang 24 kung kailan na marireset sa 24 yung shot clock. Okay, syempre pagkatapos ng jump ball, ang kasunod niyan second quarter, third quarter, fourth quarter, at saka overtime. Pag nag-inbound dito si Team A, yan. Entitled si Team A, ibato yung bola, either front court, 24. O kaya sa back court, 24. Yan. Yan po yung resetting natin sa 24 seconds. Pag nagkaroon ng second, third, tsaka fourth period or overtime. Okay, ano pa? Kailan naman siya magkakaroon ng resetting sa 14? Pag tumawag po tayo ng special foul, unspo at saka disqualifying foul. Once na inimbaw natin yung bola doon sa opposite side ng committee, dahil doon sa dalawang senaryo na yan, special foul, unspo, disqualifying foul, ang resetting ng oras natin ay 14 dito sa opposite side ng table committee. Okay, kailan na may kukontinuous yung oras natin? Okay, syempre, magkakaroon tayo ng continuous ng oras. For example, bola ni Team A sa backcourt, na-deflect ni Team B, lumabas, continuous yung oras. Ganon din naman sa front court. Nasa front court na-deflect ni Team B yung bola ng Team A. Okay, continuous yung oras. Okay, kailan pa siya magkakaroon ng continuation ng shot clock? Pag tumawag po tayo ng, ito po, mga senaryo. Pag tumawag po tayo una ng double foul, for example, nagkaroon ng double foul, Team A, Team B, nagkaroon ng double foul, pero yung same team control of the ball ay bola ng green, nakaturo yung arrow sa green. Okay, yung shot clock continuous. Ano pa? Nagkaroon ng technical si green, same team control of the ball. Okay, yung kakampi na technical.
Okay, dahil sa kanila nakaturo yung arrow. Okay, ano pa? Nagkaroon po tayo ng jumble situation. For example, yung team A, team B, nagilangan ng bola. Okay. Jumble situation, held ball. Yung possession arrow nakaturo sa green, same team control of the ball. Yung shot clock continuous. Okay, o kaya nagkaroon uli ng yung referee pumito dahil hindi niya alam kung sino nakatapik. Pumito yung referee ng jumble situation, yung arrow nakaturo sa kanila. Okay, yung shot clock continuous. O kaya yung bola umipit sa ring, tsaka sa backboard, yung bola o yung arrow sa kanila pa rin nakaturo, yung shot clock continuous. Okay, mga kapuso, kapito, muli yan ang ating topic. Kung may mga pagkukulang at saka po na, malaya po natin tatanggapin yan para maging tulong at biyaya po tayo sa isa't isa. Muli po, paki-like, comment, share at subscribe po ng ating mga video at paki-follow para po sa tuloy-tuloy pa nating mga demo. Thank you very much, Kuya Roger.